Kumusta mga boss? So nandito na naman tayo dahil siguro alam nyo na tayo ay nagsasalita dito para ipakalat at sabihin yung mga nalalaman nating katotohanan. No, dahil isipin nyo no mga boss, no. Nung isang araw, siguro naman napanood nyo na yung sinabi ni Mayor Basti Duterte na ang kailangan lang daw talaga nila ay ang ulo ng presidente, no, ulo ni Bongbong Marcos. So dito, isipin nyo no, kung isang pinuno, isang mamumuno sa atin ay kayang gumawa ng hindi maganda sa nakaposisyon, no? So ibig sabihin, tayong mga ordinaryong Pilipino, simpleng tao, ay napakadali para sa kanila kung ano man ang gugustuhin nilang gawin sa atin. 'Di ba? Kasi kung kaya nilang gumawa ng hindi maganda sa taong nakaposisyon, no? So ibig sabihin, tayong mga mahihirap, napakadali para sa kanila. 'Di ba? So hindi na tayo nagugulat dito dahil siguro dahil nga nakakita natin nung nakaraang taon ang kanyang kapatid na si Inday, no, ang kanyang sinabi, no, nag-hire na rin siya ng papatay kay PBBM at sa kay First Lady, no, Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, di ba? So hindi na tayo nagulat diyan. At dito mga boss, no, inuugnay na naman doon sa flood control project na kung saan sinasabi na korupsyon ang nangyari diyan. 'Di ba? Siguro kung isipin niyo no, kung hindi kayo nagtatanga-tangahan, kung hindi kayo nagbububuan, kung hindi kayo nagbibingi-bingian, kung hindi kayo pumipikit, kahit hindi kayo mag-research, no, kahit hindi na kayo maghanap pa ng maraming i-search nyo yan sa Google, ay kahit isipin nyo na lang, pakinggan nyo na lang ang sinabi ni former President Duterte noon. Sabi niya mismo, ito hindi natin to imbento, hindi natin to gawa-gawa. Sabi niya mismo, maghanap kayo ng isa pang Marcos dahil hindi ko kaya solusyonan yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Dahil akala ko mataas na yung posisyon ko, nasa mataas na ako na posisyon, ay akala ko kaya ko. O yan, hindi natin gawa-gawa yan. Mismo si former President Duterte ang nagsabi niyan na maghanap kayo ng isa pang Marcos. So nangyari na nga, di ba? Dahil doon, no, kaya pala isipin nyo, no, hindi niya kaya yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno, pero siya ang presidente. At paano nga ba masolusyonan ni former President Duterte ang korupsyon kung siya mismo ay umamin na nangurakot din siya pero naubos na, di ba? So isipin nyo, no, kung isa kang magnanakaw at yung kasama mo ay magnanakaw din, kaya mo bang ipahuli? Di ba? Kasi kung ipapahuli mo yung kasamaan mo magnanakaw, di pati ikaw mahuhuli din kasi ituturo ka rin. Di ba? So ganun, parang ganun lang ang lumalabas. Paano mo masosolusyonan ang korupsyon kung ikaw mismo ay umamin na nangurakot ka rin? Okay. Palagay natin na isang biro lang yun. Kasi sabi ng mga DDS, chok-chok lang yun. Okay. Parang katulad din nung pinangako niya sa isang mangingisda na nagtanong sa kanya nung tumatakbo siyang presidente. Anong tanong nung mangingisda? No, yung kababayan nating mangingisda, kung sakaling ikaw ang maupo, papalarin bilang presidente ng Pilipinas, ano ang may tutulong mo sa amin na mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea? Ang sabi niya, pupunta ako sa China, makikipag-usap ako
na huwag galawin ang mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Di ba? Kung hindi papayag ang China, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ang flag ng Pilipinas at ililibing ko doon sa boundary ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sasabihin ko na atin to. Di ba? So anong nangyari? Nung tinanong uli, kung ano, nung naging presidente na siya, anong sabi niya? Joke lang daw yun. Okay, di ba? Sabihin na natin na joke lang yung mga sinabi niya, na umamin siya na nangurakot siya. Pero isipin nyo, nung mahuli, nung tinanong si Sara Diskaya, mismo si Senator Batong nagtanong, kailan nagsimula? Kailan kayo nagsimula? Anong sabi ni Sara Diskaya? 2016. So anong naging itsura ni Bato? Hindi makapaniwala. Hindi makapagsalita nung malaman niya na 2016 pa pala, no? Nagsimula itong mga Diskaya. 'Di ba? So ibig sabihin, kung titignan nyo, so ibig sabihin lumalabas na 2016 start na ng corruption. So totoo naman yung sinabi ni former President Duterte na talagang yung corrupt ay hindi niya kaya. Diba? Tapos kung kailan umamin, kung kailan nilabas, kung kailan sinabi ni PBBM, no, yung tungkol sa flood control project, no, yung nangyayari diyan na corrupt, no, yung nangyayari diyan na mali-maleta na sinasabi nila, no? Kasi lahat daw ng mga vlogger ni BBM ay tumatanggap ng mali-maleta. Ay sus, sana nga makatanggap tayo para gumanda naman ang buhay natin. 'Di ba? Puro kasi kayo mga tawag diyan, pakalat ng fake news, sinasabi nyo ganyan para lang talaga, no, lasunin yung utak, no, yung pag-iisip ng ibang tao. Biruin nyo, 2016 pa pala nagsimula, no, yung mga Diskaya, no. So ibig sabihin may corruption na talaga. At totoo nga talaga yung sinabi ni former President Duterte na hindi niya kayang korupsyon. Pero paano ba niya talaga masusolusyonan ang korupsyon kung siya mismo ay umamin? 'Di ba? Tapos kung kailan nagsalita naman itong si PBBM at ibinunyag ang katotohanan sa flood control, ay saka nyo naman sinabi na siya ang nasa likod, siya ang mastermind. No? So, ang lupit, 'di ba? Dati tahimik, pero nung ibinunyag niya, lahat ng mga nakaposisyon na nasasangkot, nag-iingay na rin. Nagsasabi na rin na si PBBM ang nasa likod. Dahil gustong iiwas ang sarili, no, doon sa nangyayaring korupsyon. 'Di ba? Anong nangyayari ngayon? Kita nyo, sa lahat ng mga rally ngayon na nangyayari. Dati yung rally na nakikita natin, ang nakikita natin mga ordinaryong Pilipino ang isinisigaw, no? Ano ang isinisigaw nila? No, para sa kanilang mga layunin, mga gustong makuha sa gobyerno. Pero ngayon ang nauuna mga politiko, no? Sila ang nagsasalita, sila ang nauuna sa rally. So ibig sabihin, sariling interest lang din nila ang gusto nila. Kaya ingat po mga boss, dahil ngayon grabe ang panglinlang ng mga tao. Dahil imbis na tulungan ang Pilipinas, tulungan ang bawat Pilipinong nahihirapan, sa ngayon kung hindi tayo tatama, kung hindi tayo papalag, no? Kung hindi tayo magsasalita kung ano ang katotohanan, patuloy lang din tayong maghihirap habang ang mga politiko na sinisigaw nila ang sarili nilang interes, patuloy silang yumayaman. Kaya lagi natin tandaan, lagi natin ingatan, no, itong si PBBM, isa itong malaking tulong sa bansang Pilipinas. Kahit sinasabi nila hindi nagtatrabaho, nako,
Si PBBM, maraming nagawa. Hindi lang talaga nila matanggap at ayaw lang talaga nila maipakita. Biruin nyo, walang gutom program, ang daming beneficiary niyan, tumatanggap buwan-buwan. Benting bigas, gumaganap na. Sa Cotabato City, meron na. Noong nakaraang buwan, nasa Cebu ako, no, na kung saan, pumasyal lang ako doon, ayun, nakita ko may 20 rin doon. Diba? Tapos yung mga lupa na pinamahagi niya sa mga magsasaka, yung mga kalabaw, yung mga makina ng mga mangingisda, lambat, di ba? Tapos yung pabahay na pinapangarap ng mga dumaang administrasyon pero hindi nagawa, at ngayon napakarami ng pabahay na pinamahagi din ni PBBM sa ating mga kababayan. Alam nyo po mga boss, kung hindi tayo nakatanggap o hindi tayo nakakuha, no, ng ayuda mula sa gobyerno, no, at kung nakikita naman natin na meron talaga tulong, no, mas maganda na tumahimik na lang tayo at magpasalamat sa mga taong nakatanggap, ay gawin na lang natin silang para yung hindi, kasi yung iba kasi nagagalit dahil hindi lang sila nakakuha ng tulong mula sa gobyerno, kaya galit sila, no? So ako, kahit na wala ako niyan, masaya ako dahil nakikita yung mga kababayan ko na tumatanggap. So masaya na ako na natutulungan yung ibang tao para sa akin. So dito pa lang nakikita naman natin kung anong pagkaiba at kung sino talaga ang dapat mamuno at kung sino talaga ang dapat nating mahalin at kung sino talaga ang dapat na talagang maging leader sa bansang Pilipinas, no? Kung sino talaga ang may malasakit sa bawat Pilipino, no? Tandaan po natin, trabaho ang kailangan, hindi ang paninira sa kapwa. So dito na lang mga boss, at ingat po kayo palagi.